Mga kahombre ko, ako talagang nagpapasalamat sa inyo. Totoo. Guys, we've made it. Sa second phase ng career ko, mga kahombre ko, nagawa natin to. This is the biggest achievement of my career, mga kahombre ko. Of my career! Kasi tunay nga na ako'y sinuportahan nyo. Mahal na mahal ko kayo! Mahal na mahal ko kayo! Mahal na mahal ko kayo! Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ngayon itong ang pasasalamat neto ni Makagago para sa kanyang mga solid supporter gaya natin mga kapengyo na laging nakasuporta nga sa kanya. At dito no, labis-labis po ang saya ni Makagago. What's up men? Dahil nga para sa kanya napakalaking achievement po ang nagawa niya ngayon sa kanyang buhay. Dahil unang-una sa lahat, from tarantado nga naman, from gago hanggang sa nagbago. From gago to nagbago. Tapos ang matindi nito mga kapengyo, yung gago rin ipinakulong din niya. So, kumbaga, ito yung comeback no, ng isang Makagago. What's up, men? Kaya sobrang nakakabilib, sobrang saludo, paring MG. Shoutout sa'yo at napakalupit mo talaga, pare. Sipin mo pinakulong mo etong si Kulaong at binigyan mo pa ng matinding banda. Ang lupit ng ginawa mo ron, pare. At talagang, alam mo yun, nakakabilib lang itong si MG dahil ang dami nangungutya sa kanya eh. Sinasabi ng karamihan na scripted daw, parang battle of YouTuber na naman daw ang lalabas nito. Kesyo, ganito, ganyan. Yung mga taong hindi naniwala sa kanya, alam mo yun, maraming tao na hindi naniwala sa Makagago What's Up men sa kanyang kakayahan. Pero tayo mga kapengyo, patuloy tayong naniniwala sa kanya at patuloy natin sinuportahan itong si Makagago. Kaya ito nga mga kapengyo, no, sobra-sobra po ang kanyang saya at ligaya at pasasalamat ng kanyang pamilya pati si Makagago sa atin lahat na sumuporta sa kanya. At hindi niya nga ito mapagtanto sa bandang huli ng karera niya dito sa social media, ngayon pa nga siya maaangat. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin yan dito kay Makagago. Pwede ko ba kayo yakapin? Grabe na ba? Yakapin nyo naman ako tonight! Because February 24. Makagago! Galingan mo pa ang galing mo! Congrats! Salamat! Man. Mga kahombre ko, ako talagang nagpapasalamat sa inyo. Totoo. Guys, we've made it. Sa second phase ng career ko, mga kahombre ko, nagawa natin to. This is the biggest achievement of my career. Galing. Of my career! Kasi tunay nga na ako'y sinuportahan nyo. Mahal na mahal ko kayo. 3 milyon na subscribers ang aking mga kahombre. Putra guys, hindi nyo ako pinabayaan. Sa totoo lang ako'y naiiyak. Ako'y maliit na San Pableño lamang. Ngunit ako'y itinaas ninyo. Ako'y talagang nagpapasalamat sa inyo. Alam nyo, I was very shocked. Tumara pa ako sa napakarami hong media. My goodness, guys. What the F, man? Ginawa nyo akong superhero, man. I am crazy. Ang guluhon ng takbo ng isip ko hanggang ngayon. Alam mo pare, para sa amin, ginawa mo lang naman yung tama. For awareness, para sa mga OFW na talagang naloko nga no neto ni Kulaong. At alam naman natin yon, kada nagpapalipad yung mga naloloko niyang OFW, kawawa yung mga pamilya nila. Unang-una sa lahat, alam naman natin, ginusto naman nila magpalipad ng pera dito kay Kulaong. Kaso lang, kung hindi dahil sa panggogoyo no neto ni Kulaong, hindi naman po sana mangyayari yun, di ba? At saka pangalawa, nais ko lang pong iklaro no sa mga nambabas dito kay Makagago ngayon, lalo-lalo na sa kanyang asawa na si Joanna, binabash nga siya dahil sa pang-EF niya, pag dirty finger niya doon kay Kulaong. Pugso lang po ng damdamin nila yun, natural. Mga kapengyo, kung napanood nyo po yung video kung paano po nilait-lait yung pamilya po ng asawa neto ni Makagago at yung nanay-tatay ni Makagago at si Makagago mismo, tinamay pa ang kanilang mga pamilya, natural lang po yun sa kanilang expression. Baka ganun din po ang maramdaman nyo pagka kayo na po yung nasa sitwasyon na ganun. At sa akin lang mga kapengyo, normal yun
na expression ng tao. Dahil natural nagagalit sila. Kaya nga nila dinimanda Etong si Kulaong, hindi naman po magdidemanda sana talaga si Makagago kung hindi po unang nagdemanda etong si Kulaong. Sa katunayan nga, kung meron man niloko dito, si Makagago nga yung niloko ni Kulaong. Alam nyo kung bakit, mga kapengyo? Kasi unang-una sa lahat, nung kinasuhan ni Kulaong itong si Makagago, patong-patong po palang kaso ang ginawa nito ni Kulaong sa kanya. At pangalawa, hindi po inaddress sa kanya. Gumamit po ng Makagago WhatsApp na fake account at kinoment po doon sa live neto ni Kulaong na kung saan ito si Kulaong, yung address na yun kinuha, para lumabas na si MG nga yung nagbigay nun, na hindi naman pala talaga si MG ang nagbigay nun. So sa palagay nyo, sino pa ba ang paghihinalaan nyo na may gawa nun? Natural, diba? Sila lang ang pwede nating paghinalaan nun dahil wala namang ibang kaaway si MG kung hindi yun lang. Ayun nga, hanggang sa nalaman na lang ni MG na patong-patong na pala yung kaso niya, buti na lang mga kapengyo, magagaling ang abogado ni Makagago at nahabol pa nga nila yun. Ngayon bumalik si Makagago, natural. Sapuhin naman ni Kulaong yung kanyang, alam mo yun, parang balikan lang yan mga kapengyo. Binalikan lang din siya ni Makagago kaya siya nakulong ngayon dahil din sa kagagawan niya, 'di ba? Tapos sasabihin niyo sa comment section na iyakin pala si Makagago kasi nagsusumbong sa mga ahensya ng gobyerno. Natural, mga kapengyo. Natural kasi nasisilipan ni Makagago ng hindi maganda itong si Kulaong at pangalawa, siya ang una nagdemanda, hindi si Makagago. Kaya huwag niyo pong sasabihin na si Makagago yung umiiyak pati ang kanyang asawa. Hindi po. Pinaglalaban lang po nila yung karapatan nila, which is very normal para sa mga taong naaargabyado. Di ba po? Pakinggan natin si MG. Hanggang ngayon, napakagulo ng takbo ng isip ko. Sorry man. Sorry guys. I am happy kasi putragis hindi ko kayo na let down. Man, I love you guys. Mga kahombre ko, minsan lang ako maging emotional kasi hindi naman ho ito pang araw-araw na achievement. Yes. Alam nyo yan. Mahirap ko. Mga kahombre ko, ito sasabihin ko lang sa inyo ang aming munting sekreto ni Mimgad. Sa laban na ito, mga kahombre ko, totoo to, napakahirap. Sobra ho kami naghirap, mga kahombre ko. Sobra ho kami naghirap sa laban na ito. Sobra. Si Mimgad ho, ito, boy, sabihin mo, sumagot ka. Sa 30 days, boy, ilan araw ang nagiging tulog mo? Totoo. Sa isang buwan, 30 days, siguro yung mga nagiging exact na tulog ko lang baka yung kompletong tulog, ba 21 days. So, 21 days. 21 days lang ho sa isang buwan ang tulog ni Mimgad. Mga 7 hours, 6 hours, just to entertain you guys. Totoo yan mga kapengyo yung sinasabi ng editor ni Makagago. At ako'y naniniwala dyan kasi ako mismo mga kapengyo, nag-e-edit din po ako ng aking mga video. No? Sa katunayan nga, simple na lang yung mga video kong ginagawa. Kung mapapanood nyo pa po yung mga previews ko noon sa Battle of YouTuber, grabe po yung effort kong ginagawa doon. Umaabot po ako ng 8 oras, 12 oras, minsan nga, masakit-sakit pa, 16 hours sa pag-e-edit lamang mga kapengyo. Lalong-lalo na nung hindi pa ako sanay nung araw, inaabot ako ng 24 hours, puyat talaga ako. So, hindi po ganun kadali ang mag-entertain ng tao at pangalawa, ang mag-edit. Pinaghihirapan po namin yan. Hindi po porke nakaupo lang kami dito. Nakikita nyo, kayang-kaya ko yan. Nagre-reaction video lang naman yan. Nakaupo yan. Kayang-kaya ko. Hindi po. Nire-review rin po namin itong mga video na to. At pangalawa, pinag-aaralan din po namin yung sasabihin namin dahil baka magkamali kami, mabash nyo naman po kami. Or may masabi po kayo hindi maganda. Or kung kami man ay may masabing hindi maganda, kami rin ng kawawa. Sa amin din ang balik niyan. Kaya, doon po sa nagsasabi na madali lang daw ang maging isang content creator, lalong-lalo na yung ginagawa namin nila Makagago na nag-re-reaction, hindi po ganun kadali yan. Pwede nyo po subukan para at least malaman nyo rin, no? So, dito si Mimgad, yung sinasabi nga na ito ni Makagago na kanyang editor, totoo po yan. Talagang kulang-kulang po talaga yung tulog. Kaya po, isa rin po yan sa dahilan kung bakit din po ako huminto at nagpahinga ng matagal dito sa social media. 1 taon po ako huminto, real talk. Nung sa Battle of YouTuber days ko, talaga pong araw-araw upload po yun. Nakaka-4, 5 na upload po ako sa isang araw. Ganun po ako katindi mag-grind nung araw. Ngayon na lang po ako nagko-content ng paisa-isa, 2. Pero nung araw na nag-grind ako, hindi nyo po ako makikitang 1, 2 lang ang aking content. Talagang dire-diretso po yan. Give the best out of it para sa pinaglalaban nating lahat. Kalimutan nyo na ako kasi ako, hinahati ko sa 4 ang buhay ko, no? Ang katawan ko, Norman, magulang ko, family ko, tapos
syempre yung ibang face ng buhay ko rin, syempre. So, Oh, kita nyo na. Ultimo si Maagago, mga kapengyo ha. Yan, may ano na yan ha. May negosyo na yan, may hanap buhay na yan. Pero nahahati sa 4 pa ang kanyang sarili. Ganyan na ganyan din po ako dito sa ibang bansa. Meron pa po kami Taiwan Car Surprise. Nag-edit pa po ako ng video. Pinag-iisipan ko yan. Tapos marami pa pong, alam mo yun, mga nag-i-inquiry sa amin. Ginagawa ko rin po yung everyday po na lifestyle namin. Siyempre, yung mga anak, hatid sundo. No? So, sobra pong hindi po ganun kadali, no? Tapos nagtutour guide pa po ako dito. So hindi po ganun kadali ang aming mga trabaho. Mukha lang madaling tignan, pero sa totoo lang saksakan din po ng masasabi kong mahirap din. Hindi po ganun kadali. ako ho, sa totoo lang, hindi ako na-stress dahil kay Norman kung ano-anong banat niya. No. Ako ho'y na-stress kung paano ko itutuloy itong laban na ito. Lalo na sa araw-araw, laging meron hong mga tao, mga kahombre ko, na nagsasabi na ito'y peke at ito trip-trip lang, Yun na sinasabi ko. lang. Sana naman napatunayan namin sa inyo, mga kahombre ko, na ito ho ay hindi hindi ho scripted. isang biro, mga kahombre. Tama. Sana napatunayan namin sa inyo na kami ay worth ng trust nyo, mga kahombre ko. Totoo talaga. Yan yung sinasabi ko, mga kapengyo, no? Kaya nga, since day 1 na sinat out kami ni paring MG na mag-comeback nga kami ulit dito sa pag-YouTube, pagpe-Facebook, social media, Sokmed, o kung ano man po ang tawag nyo, doon po talaga ako ginanahan, no? Nagkaroon po ng spark ulit, nagkaroon ng energy yung aking katawan, na kung saan sa loob po ng 1 taon, na-realize ko na talaga na maging ano na lang, no? Isang normal na mamamayan or mga nagtatrabaho katulad dito sa Taiwan. Natahimik lang ang buhay. Kasi sa social media po, lahat po kasi pwedeng sabihin sa'yo, no? Lahat po. Yun nga po yung pinakamasakit dyan eh. Okay lang na ikaw na lang ang tirahin. Wag na lang idamay ang pamilya mo. Real talk po yun. Yun po ang isa sa pinakamasakit sa isang content creator. Kaya hindi po ganun kadali ang isang maging content creator, no? Kung napapansin ng iba, nakaupo, madali lang yan. Kikita lang ng pera, ganun lang, nagsasali-salita. Hindi po. Pwede nyo pong itry, no? Ayan nga, gaya ng sinasabi ni Maagago ngayon, mga kapengyo. At ang maganda lang dito, no? Talagang successful po, no? Etong naging plano ni Maagago at yung pagkabanggit na banggit niya sa atin na February 24, nagkatotoo din po. February 24, sakto pa na naka-live mismo, no? Etong si Kulaong at talagang doon mismo nadakma, no, ng kapulisan natin. So ang nakakalungkot lang po dito, wala na po tayong kamatis na puppet kasi Kulaong na puppet pala po. So yan, mga kapengyo, ano nga masasabi nyo dito sa lubusang pasasalamat ni Maagago sa atin lahat na pagsuporta sa kanya, na naniwala tayo sa kanya. Doon naman po sa mga nagsasabing scripted, mag-isip-isip naman po kayo. Hindi naman po talaga gagawa ng scripted yan si Maagago. Since day 1 pa lang sa Battle of YouTuber, kilala ko na yan. Sa Battle of YouTuber, medyo meron pa doon. Kasi syempre, labanan yun, mga kapengyo. Natural, nag-e-entertain sila. Kailangan ng script. Pero ito pong sa pagkakataon na kay Kulaong, hindi po magkakaroon ng script dito kasi totoo po nagdedemandahan sila. Kaya po yung sinasabi ni Maagago, nilalagyan lang niya ng konting comedy para hindi maging boring ang video. Totoo naman po talaga yun. Kasi kung normal lang ang video at hindi naman po interesting, paano po panonoorin ng tao, 'di ba? So yeah, mga kapengyo, maraming salamat. Comment nyo na lang down below lahat ng opinion nyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat, mga kapengyo. Kita-kits na lang tayo sa mga susunod kong vlog.